sa pagsasamba. Amen? Tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? At naway si Lord ang magdagdag at magbibigay ng wisdom sa atin mga kapatid. Amen? At una-una mga kapatid, before tayo magsisimula, at ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na ako ay naatasan na magsalita sa oras na ito. Amen? Hallelujah. Kapag inaaral natin yung ang salita ng Panginoon mga kapatid o ang Bible mga kapatid, ang Bible mga kapatid, isa lamang itong type or shadow. Amen? Ang reality ay yung buhay natin mga kapatid. Amen? At tulad ng panahon ni Jesus Christ mga kapatid, amen? Ang fulfillment ng Old Testament ay siya sa panahon niya mga kapatid. Amen? Ganon din sa buhay natin ngayon mga kapatid. Amen? Ang nakasulat sa Biblia ay isa lamang yan, ay isang type at shadow mga kapatid. At ang reality mga kapatid ay yung buhay natin ngayon mga kapatid. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, habang tayo nagbabasa ng Biblia, make sure mga kapatid, ito ay nare-reflect sa buhay natin. Hindi lang ito nababasa o hindi lang ito nang pakinggan mga kapatid, kundi ito ay isa sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Kasi doon mag-glorify ng ating Panginoon sa buhay at pamamagitan ng buhay natin. Amen? Hallelujah. At siguro sisimulan ko na ito mga kapatid to save time. Amen? At isa itong siguro pamamagatan ko ito isang germ of life. Amen? Hallelujah. Ano ba itong germ of life? Amen? At simulan ko to dito sa verse ng Matthew 19:16. Amen? Hallelujah. Isa itong istorya ng isang rich young ruler. Ano ba itong rich young ruler mga kapatid? Amen? At sabi nga dito, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Amen? Isang rich young ruler na gusto na magkaroon ng eternal life. Amen? Meron palang ganyan mga kapatid. Amen? Na gustong magkaroon ng eternal life. Patuloy natin ang basa. Amen? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Amen. But if thou wilt enter into life, paano ba makapasok doon magkakaroon ng eternal life? Itong sinabi ni Jesus Christ mga kapatid. Keep the commandments. Amen. Alam natin mga commandments mga kapatid, isa itong sugo mga kapatid kung ano yung dapat nating gawin. Amen. Hallelujah. At sabi dito, He said unto him, which Jesus said, ano yung Panginoon? Thou shalt do not murder. Amen? Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Amen? At itong kapag gagawin niya ito mga kapatid, ay magkakaroon siya ng eternal life daw. Amen? Hallelujah. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up, what lack I yet? Amen. Sabi dito mga kapatid, kapag babasahin natin sa Tagalog, sinabi sa kanya ng binata, amen, ng rich young ruler, ang lahat ng mga bagay ito, Panginoon, amen, hallelujah, sa ginanap ko na ito, at pa ang kulang sa akin. Simula pa sa bata mga kapatid, ay ginanap na ng rich young ruler ang mga commandments na yan. Ano pa ba yung kulang sa kanya? Amen. Sabi ni Jesus Christ, Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Amen? At para ito ay maganap at makuha ang eternal life, amen, ibenta mo lahat ng lahat ng mga kayamanan mo at ibibigay sa mga mahihirap. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, ito lang way na para siya ay maligtas. Amen. Ano itong ibig sabihin ng storya na ito mga kapatid? Marami nagsasabi na ang mayaman ay hindi makakapasok sa langit. Amen. At wala namang sinabi ang mayaman ay hindi makakapasok sa langit. Ang sinabi nito mga kapatid, mahirap sa mayaman na makakapasok sa langit. Mahirap mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, ito yung ang storya ng rich young ruler na gustong magkaroon ng eternal life. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin,
lahat ng ginawa or pagkagabanal, amen, hallelujah, ito ay ginanap ng rich young ruler. Bakit? Ano pa bang kulang magkaroon ng eternal life? Ibig sabihin mga kapatid, hindi ibig sabihin na ikaw ay banal, hindi ibig sabihin ikaw ay nagsusuot ng mga ganyang kasuotan mga kapatid at gumagawa ng kabutihan. Merong mga tao pa rin na walang eternal life. Nakikita lang sa itsura, nakikita lang sa gawa, pero walang eternal life. Tulad ng rich young ruler na gusto na magkaroon ng eternal life. Hindi siya pumapatay. Amen. Hindi siya gumagawa ng mga adultery, hindi siya gumagawa ng mga ganitong bagay, but walang eternal life. At itong pagkakataka mga kapatid, amen, hallelujah, siya ay direct na nakipag-communicate sa ating Panginoon, but walang eternal life or walang nakwekin sa Kanya. Amen, hallelujah. Ano bang ibig sabihin ng mga kapatid? Amen, hallelujah. Dito sa Acts 9:35, amen, hallelujah. Ito ay buhay din ni Paul or ni Saulo mga kapatid, amen. Sabi dito, as he journeyed, he came near Damascus and suddenly there shined, amen, round about him a light from heaven. Amen. Alam natin ito mga kapatid, si Saulo ay ang dating buhay niya mga kapatid, isa siyang persecutor. Siya ay taga-usig na sa mga Kristiyano o siya ay pumapatay sa panahon ng mga kapatid ng mga Kristiyano before siya na-convert mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saulo, Saulo, why persecutest thou me? And he said, Thou, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Amen, hallelujah. So, isa itong same sa nangyari sa rich young ruler mga kapatid at sa buhay ni Saulo mga kapatid ay pareho si Jesus Christ. They encounter Jesus Christ sa buhay nila but different. Amen, hallelujah. Ang rich young ruler na communicate niya si Jesus Christ. Si Saulo ay na-communicate si Jesus Christ. Anong kaibahan niyo mga kapatid? Ang rich young ruler ay walang eternal life. But si Saulo mga kapatid, amen, meron siyang seed. Amen. Na-encounter ni Jesus Christ, merong na-quicken kay Saulo sa panahon niya. Amen, hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, meron talagang dalawang tao na walang eternal life at merong seed or eternal life. Amen, hallelujah. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen. So sa panahon ni Saulo mga kapatid, amen, so sabi niya na bakit ikaw Lord, ang ni-persecute ko ang Panginoon, ang mga Kristiyano. Bakit sinabing ikaw yung persecute ko, Lord? Amen. Kung ano yung ginawa, amen, sa mga taong iyon, yun ang ginawa din kay Lord mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ni Saulo mga kapatid, ito ay nagkaroon ng pag-isa sa panahon niya. Ito ay naganap mga kapatid sa 33 AD. After death ni Jesus Christ, dumating yung Holy Ghost sa panahon na iyon. Amen. At yung panahon na iyon mga kapatid, yun din yung nandun si Saulo at pinersecute niya lahat ng mga Kristiyano na yung panahon na iyon. Amen. Kung ano yung ginawa niya sa Kristiyano na iyon, ay yun ang ginawa niya kay Lord. Ibig sabihin mga kapatid, si Lord, amen, hallelujah, at ang mga Kristiyano ay hindi hiwalay. Amen. Sila ay isa. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, merong difference sa dalawang iyon. Two church spiritual and church natural. Ibig sabihin mga kapatid, sa isang church mga kapatid, always meron talagang dalawang audience. Tulad sa panahon ni Brother Branham mga kapatid, amen, meron siyang dalawang audience. Amen. May mga taong hindi naintindihan ng salita at meron ding mga taong naintindihan ng salita. Sabi ni Brother Branham sa panahon niya, sabi niya sa panahon niya na, ano yung pagkasabi niya na, mamuhay na lang kayo ng kabanalan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang naintindihan. But there is a generation, amen, na maintindihan ng mga salitang ito sa panahon ni Brother Branham. Amen? Hallelujah. Sa panahon ni Brother Branham mga kapatid, parang hindi siya naintindihan. Walang nakaintindi sa salita niya. But there is a generation, I believe na this a generation mga kapatid, na maintindihan ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin Panginoon mga kapatid. Amen. Mabuhay na lang sila ng kabanalan. Ibig sabihin mga kapatid, there is beyond
sa kabanalan. Amen. There is beyond pa yun mga kapatid. Hindi lang sa kabanalan, kundi maintindihan natin mga kapatid ang ating posisyon sa panahong ito. Amen. Hindi lang ito na parang mga kapatid na ako ay nag-birthday. Amen. Yung nakaraang week, this week mga kapatid. Amen. Maganda mag-celebrate ng birthday na iyon mga kapatid. But ano ba yung essence ng pagka-birthday mo mga kapatid? Amen. Kapag naintindihan mo mga kapatid, that is the day na nag-pick up ka ng flesh mo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, merong special mga kapatid sa panahon na iyon mga kapatid. Amen. Sabi ni Brother Branham dito, magbasa tayo ng quotes. Amen. Dito sa Amen. Let's compare something one time. Amen. Of a life worthy. Let's compare the life of Saint Paul. Ito yung sinasabi ko mga kapatid, to the rich young ruler, the same light, amen, struck both men, both had the same invitation from Jesus Christ. Same light, amen, na-encounter ng rich young ruler at na-encounter ni Paul. Amen. Both had the same invitation from Jesus Christ, that's right. They both was well trained into the scripture. Na-train din si Paul, na-train din yung rich young ruler. Pareho silang pinagdaanan at pareho din silang ginagawa. Ano ba yung difference sa dalawang iyon mga kapatid? Sabi dito mga kapatid, they were both theologians. Remember, Jesus told the rich young ruler, keep the commandments. Said, I've done this from my youth. Nagawa ko na ito Panginoon, simula pa sa pagkabata ko. He was trained man. Na-train din yung rich young ruler. So what said Paul? Both were well trained in the scripture. But both of them had the word. Merong word mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, narinig nila ang word sa panahon nila mga kapatid. Sa rich young ruler, narinig din niya ang word. Kay Paul, narinig niya din yung word. Ano bang different nito mga kapatid? One had it from a knowledge. The other one had the germ of life. Amen, amen, amen mga kapatid. Amen, hallelujah. Ang isa, ano daw yon? One had it from a knowledge. Knowledge lang mga kapatid. Amen. But there one had the germ of life. When the light flashed across in front of Paul, he said, Lord, who are you? Said, I'm Jesus. Here I am. He was ready. Amen, hallelujah. The light struck both men. One was germatized, the other is not. That's the way it is today, church spiritual, church natural. Ibig sabihin mga kapatid, kapag isang tao na nakikinig ng salita ng Panginoon, ibig sabihin kapag napakinggan ng salita ng Panginoon, ito ay parang okay na siya, parang ligtas na siya. Hindi mga kapatid, hindi sapat na narinig mo ang salita ng Panginoon, dapat ito ay makikita sa buhay. Palakpakan ng ating Panginoon. Dalawa mga kapatid, isa ay knowledge lang. Pwede maging banal, pwede maging righteous, gumagawa ng mga bagay na ito, pwede na parang magsuot ka ng mga polo or mga ganyang kasuotan, but hindi pa sapat yan mga kapatid. Amen. Dapat ay makikita sa ating gawa, makikita sa ating character, makikita sa ating buhay. Amen. Dapat may ma-germatize. Hindi lang sa knowledge na alam mo lang, ganito, ganyan. Amen. Ang pagsuot ng kasuotan ay isa yung way of life ng isang believer. It is natural na sa isang believer na gagawa ng isang kabutihan at it is natural sa isang believer magsuot ng ganyang kasuotan o alam natin na ito ay mahaba dapat ng ating buhok. Amen. It is natural sa isang believer mga kapatid. At makikita sa buhay na ito mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, merong difference sa dalawang iyon na encounter niya si Jesus Christ. Encounter niya din. But walang nakweekend sa panahon na iyon. Amen. I believe mga kapatid, sa panahon natin mga kapatid ay merong tulad kay Paul. Amen. Hallelujah. Hindi lang dapat na ito na napakinggan natin mga kapatid, dapat ito ay ma-manifest sa buhay natin.
Magbasa pa tayo mga kapatid ng quotes mga kapatid dito sa Spirit of Truth. And one of the great problems for God, meron parang problema ang Panginoon, nakakaroon para ng problema ang Panginoon. Amen, nakala natin walang problema, meron din parang problema. Amen. Sabi ito ni Brother Branham, down through the years, as the history of church goes, is to find somebody. Ibig sabihin mga kapatid, naghahanap pala ang Panginoon. To find somebody. Sino ba itong hinahanap ng ating Panginoon? That He can completely get in His control, na makontrol niya. Amen. Naghahanap ang ating Panginoon, amen, that completely get in His control. He only needs one man. Isa lang mga kapatid. He only needs one man. So ano ba itong one man na ito? He's always used one man at a time. We studied that last few nights. One man, not a group. Hindi siya grupo. Isa, but one man. Isa lang. Amen. He just wants wants one, that's all he needs, because two men would have two different idea. Ito ay sinabi ko mga kapatid ng buhay ng rich young ruler at buhay ni Paul. Dalawa yon. But ang kailangan ng Panginoon ay ano yung mga kapatid? Just one man. Sabi nito, He just then makes one man present Himself through that one person never, amen, did He do it otherwise than that see. Patuloy ang basa. Now He's got one person today, and that person is one we just read after the Holy Spirit. Kapag wala kang Holy Spirit mga kapatid, hindi ka magagamit ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano yon? He is the person that God has sent forth the Spirit of Jesus Christ into the earth, the Spirit of God to manifest and declare Christ through His church. See, just to continue, ano yung mga kapatid? To continue the life of Christ. Ano yung mga kapatid? Continuous. Ano yung ma-continue? The life of Christ. Paano natin ma-continue yung life of Christ mga kapatid kapag tayo ay nagtitiktok? Paano natin ma-continue yung life ni Jesus Christ kapag nandun tayo sa sabungan? Paano natin ma-continue yung life of Jesus Christ kapag nandun tayo sa bar? Amen. But Jesus Christ is parang nag-search Ghost. And I believe, mga kapatid, that's why that you are here sa church na ito because meron kang Holy Ghost. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Basa pa tayo mga kapatid, continue. Amen. Sabi nito, now it's such marvelous things and yet it's so simple if we would just stop and think. We fear, we get in frustration and up just thinking we must present to. Taas pa. Amen. Hallelujah. Amen. So, yun mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, diretso tayo dito sa 35. Sa 35. Amen. Diretso sa 35. Sabi dito ni Brother Branham, amen. Hallelujah. Now, Hebrews, the first chapter said, God in the sundry times and diverse manners spake to the fathers through the prophets, but in this last day, by His Son, Christ Jesus. See, it's the Holy Spirit taking over position or taking position of the church to operate Christ in the church. Christ in the church. Ano ba itong church mga kapatid? Hindi ito building. Ang church, that is the bride. Ano? Christ in the church. Then you became as He was. Ano yon? Then you became as He was. He becomes as you was. Ikaw na maging siya at siya ay na maging ikaw. Amen. Ano yon? He became you that you might become Him. That it's above understanding. There's no way to explain it and don't try it. Just accept it. Di mo na kailangan na parang pag-aralan ko muna yung pastor. Pag-aralan ko muna yan. Maging ako pala siya. Amen. Hallelujah. Di mo na kailangan pag-aralan. Amen. Just accept it. Amen. Palakpakan na ating Panginoon. Hallelujah. Amen. At talagang si Lord ay napakabuti mga kapatid. Amen. At talaga ma-fulfill yung
isang scripture na that I in Him and I in you, amen, hallelujah, dapat ay magkaroon ng manifestation si Jesus Christ sa church niya. Amen, hallelujah. Sabi dito, paano Brad na parang sino lang naman ako? Amen. Bakit ako ay gagamitin ng Panginoon? Amen. Sino lang naman ako na parang si Lord ay mag-manifest sa akin? Amen. Ako ay maraming nagawa, marami akong mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Amen. Parang hindi ako perfect. Amen. Now, gamitin ng ating Panginoon. Diyan kayo nagkakamali, mga kapatid. Amen. Maraming mga parang tawag nito mga reasoning, amen, na hindi ikaw perfect. Magbasa tayo, mga kapatid. Bakit na parang sinasabi ng palagi ng iba or aral na palaging ito ay parang general na isang kaisipan ng mga tao na walang perfect. Amen. Wala naman talagang perfect. Amen. But merong perfect. Amen. Hallelujah. Magbasa tayo. 1 Corinthians 39. Sabi dito, for we know in part and we prophesy in part. Sabi dito, but when that which is perfect is come. Hindi ka naman talaga ma-perfect kapag hindi dumating ang Panginoon sa iyo. When the perfect is come, ano sabi dito? Then that which is in part shall be done. Amen. Ano yung mga kapatid? When that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Amen. Hallelujah. Mahirap naman sa isang tao talaga. It is normal and natural na magsasabi sila, I'm not perfect. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi hindi pang dumating ang Panginoon sa kanila. Amen. When I was child, I spake as a child. Amen. I understand as a child. I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Amen. Nandoon na tayo sa maturity, mga kapatid. Dating panahon, mga kapatid, tayo ay gumagawa sa mga ganitong bagay. Amen. Yung mga parang kamundong bagay, mga old thoughts. Amen. Those are the childish things. Kapag ikaw ay na-mature sa salita ng Panginoon, ito i-set aside mo na, mga kapatid. Because the perfect one is already here. Palakpakan natin, Panginoon. Sabi dito ni Brother Branham, God has already glorified His church. Sabi niya dito sa Israel and the church. Ano yung mga kapatid? God has already glorified His church. Those who is justified, He also glorified. In the church in Christ, if you're justified in Christ, you're glorified in Christ. Bakit laging maraming nagsasabi napaka-clear na nababasa ko, mga kapatid, na hindi pa tayo nag-glorify? But sinasabi ni Brother Branham na glorify ka na, mga kapatid. Already as far as God is concerned. Jesus said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. How could you ever be perfect? But in the sight of Christ today, every born-again Christian is perfect. Itaas sa mga kamay na born again. You are perfect the sight of God, mga kapatid. Those are the sin na ginawa mo, mga kapatid. Ito ay hindi na nakikita ng ating Panginoon. Iba yung parang hindi nakalimutan sa walang ginawa. Ang stand natin sa sight ng ating Panginoon, mga kapatid, amen, hallelujah, wala kang ginawa. Amen. Sa ibang tao, siguro, amen, kapag meron kang ginawang kasalanan, amen, Brad, napatawad kita, pero hindi ko nakalimutan yung ginawa mo. Hindi ganoon ang Panginoon. Amen, hallelujah. Sa stand natin sa Panginoon, mga kapatid, wala ka talagang ginawa sa sight niya, amen. Ang palaging nagsasabi sa'yo, palagi sa isip mo, mga kapatid, na parang, you are not worthy, amen, ikaw ay lasinggero dati, laging paulit-ulit. Hindi ang Panginoon, mga kapatid, kasi wala kang ginawa sa Panginoon. Walang naalala ang Panginoon na meron kang ginawa. Ang laging nagpapaalala sa iyo, sino yon? Si Satanas. Yun ang palagi nagpapaalala sa iyo. Amen. Sabi dito,
But in the sight of Christ, not every born again Christian is perfect, but just as perfect in God as Christ was. You are too, every other believer. For it's not my holiness, it's His holiness. God can't accept mine. I have none, but I come in Christ by faith, and by Christ I'm in Him. Amen. And perfect in sight of Jesus Christ. Kailangan mga kapatid na parang gagawa ka ng isang bagay o kabutihan para ikaw ay maligtas. Hindi ganon ang line of thought natin mga kapatid, at hindi ganon ang objective natin mga kapatid na gagawa tayo ng isang kabutihan para maligtas. Dapat ang magiging line of thought natin, gumagawa tayo ng kabutihan kasi ligtas tayo. Alam natin yun mga kapatid. It is natural sa isang believer na gagawa ng kabutihan at gumagawa ng gampanin ng mga para sa ating Diyos dahil sila ay ligtas. It is excuse sa isang tao na gumagawa ng kabutihan para ay maligtas. Amen. Para lang isang example mga kapatid. Example ko lang to para mas lalo natin maintindihan. Sabi dito mga kapatid na parang kapag nangutang ka, amen, meron kang bayaran. Bayaran na, siguro 1 milyon, 2 milyon. Tapos nangutang ka sa barkada mo or sa mga ka-brother mo, bro, pautangin mo ako ng 2 milyon. Amen. Tapos nabayaran na, okay na. Ngayon, dumating na yung parang due date na. Uy, pangyari, may utang ako kay Brad ng 1 milyon, ay 2 milyon. Siguro, lagay natin, mga 3 days na lang para magbayad ka na ng 2 milyon. Ngayon, ang ginawa mo, hindi ka makakabayad sa due date, ang ginawa mo doon sa taong yon, no, sa kaibigan mo, pagsilbihan ko nga siya. Silbihan, bro, ako na mag-drive para sa'yo. Drive siya. Bro, imamassage kita. Kasi nga, parang hindi niya mabayaran yung 2 milyon. Ang ginawa niya, ni-massage niya. Amen. Ano pa gusto mo, bro? Ihanda kita ng pagkain. Amen. Kasi nga, hindi niya kayang bayaran yung 2 milyon. Ganon din sa buhay natin kay Jesus Christ. Amen. Hindi natin kayang bayaran mga kapatid yung buhay na ni-sacrifice Jesus Christ sa cross. Hindi natin mabayaran. The only way na tayo ay makapag-counterpart doon sa ating Jesus, sa ating Panginoon, ay sambahin lang siya. Amen. It is excuse na isang tao na gagawa ng kabutihan para mabayaran ang ginawa ni Jesus Christ. No. It is paid. Na-paid na lahat mga kapatid. Na-paid na yun. Hindi mo na kailangan gawa ng kabutihan para ikaw maligtas. No. Para mabayaran yung ginawa ni Jesus Christ. Ang only way lang natin mga kapatid ay sambahin siya. Amen. At susundin ang kanyang mga utos mga kapatid. Amen. At kapag ikaw ay nagsuot ng mga ganitong damit, ikaw ay nagsusumunod sa mga commandments, that is our life. It is natural sa atin mga kapatid. Kaya mga kapatid, maraming nagsabi na parang mga ganito, wala, parang ang mga third coming believer, parang yan, parang mga hindi sa Diyos yan. Malalaman sa buhay mo yan mga kapatid. Amen. Ang third testament mga kapatid, ang third coming believers, hindi yan sa parang parang sa salita lang. Amen. Makikita sa buhay natin. Kapag sa squeezing time, amen, kapag dumating na yung parang yung showdown, ang showdown na mga kapatid, dito yung mangyayari sa lupa. Doon masasala at makikita kung sino yung totoo. Maraming mga believers na maging parang kunwari, amen, parang gaya-gaya, amen, ginagaya yung kasuotan, ginagaya yung ginagawa ng iba na magiging kabutihan, amen. Pero kapag dumating na yung showdown or pressure time, doon malalaman kung sino ka. Amen, doon malalaman kung sino yung third coming believers. At I believe na nandito ngayon sa lugar na ito. Palakpakan natin Panginoon. Amen. In John 17:23, sabi dito, I in them and thou in me, that they may be made perfect
in one. Amen. And that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Amen. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one. If si Jesus Christ ay nasa atin at nasa akin mga kapatid, in the sight of God, you are perfect. And you are ready na magpapagamit sa ating Panginoon. Because naintindihan natin mga kapatid kung sino tayo. Amen. Hindi natin kailangan na magkaroon ng eternal life. You have already have the eternal life. Kailangan makwikin niya mga kapatid. Isang salita lang ng ating Panginoon, merong makikwikin niya mga kapatid. Hindi tayo parang sa rich young ruler. Amen. Hallelujah. But para tayong si Paul mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na merong nakwikin sa kanya mga kapatid. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. At I believe mga kapatid na yan lamang mga kapatid ang aking mensahe. I believe na, I hope na mga kapatid na meron tayong natutunan sa araw na ito. At si Lord ay napakabuti mga kapatid. Amen. Itong huling mensahe ko mga kapatid before ako magtapos mga kapatid. Palagi ko si Lord ay napakabuti mga kapatid. Amen. At isa lamang ang magiging natin mga kapatid kapag tayo ay mag-pray. Amen. Ako mga kapatid kapag mag-pray ako, hindi ako palaging nagsasabing, bakit Lord? Maraming tayong nangyayari sa buhay natin. Maraming mga parang minsan, parang naisip natin na parang pinababayaan natin ni Lord. Parang naisip natin na parang ang laki ng problema natin. Ako mga kapatid nag-pray ako hindi dahil parang bakit Lord na nangyayari ito? Bakit Lord na parang ginagawa mo to sa akin? Why? Amen. Isa lang dapat nating sasabihin sa ating Panginoon, hindi lang why. Dapat ay mag-pray tayo, always say what. Why mga kapatid? Ano yun Lord ang gusto mong iparating sa akin? Ano yun Lord na ano yung gusto mong ituro sa akin? Ang pagsasabi ng why mga kapatid ay it is excuse, amen, na you are questioning God sa ginawa ni Lord sa buhay mo. Dapat ay meron tayong submissive spirit na ano yung gustong ituro ni Lord sa atin. Ano yung gustong ipakita ni Lord sa atin. It is a submissive spirit niyan mga kapatid na hinayaan natin si Lord na kumilos sa buhay natin. Yan lamang mga kapatid at God bless. Amen. Amen. Hello. Amen. Nakita niyo po ba yung mayaman? At nabanggit ni Lord na napakahirap pumasok sa langit ang mayaman. Kasi ang salvation po ay pananampalataya. Ang mayaman po, pag iyan ay nagkasakit, diretso yan sa mercury drug, hindi yan magpipray. Kasi may pera eh. Nakasandal sila puro sa pera. Hahanap agad yan, doktor. Hindi po yan luluhod. Sabi naman, ano ko, sira ulo, maluluhod ako, may pera ako. At saka, hindi po makapaglilingkod ng tama yan. No? Yung paglilingkod na may sakripisyo. Amen. So, maganda yung topic ni Brother Gerald about eternal life. Now, dudugtungan ko lang po yun bago tayo, tayo po ay tatlong bahagi. Bawat tao. Merong flesh, merong espiritu, at merong kaluluwa. At yung kaluluwa, iyan po ang dapat na mayroong eternal. Kasi may mga kaluluwang hindi eternal. Kaya ang sabi dito ng prophet, a soul, good or bad. So merong soul na mabuti, merong soul na. So makikita, sabi nga ng Brother Gerald, makikita ito sa buhay mo. Ano ba yung pinamumuhay mo? Yan, makikita ang kaluluwa mo, kung ano ang laman ng nasa loob mo, doon sa panlabas mo, makikita yan.
Ngayon sabi, a soul, good or bad, death doesn't change it. Masama man o mabuti, hindi mababago ang soul ng kamatayan. Sabi kasi ng iba, pag namatay ako, doon na lang ako magbabago. Di ba? Kaya dito sa lupa, ayaw niya magbago kasi pag namatay na lang daw siya, hindi ka na mababago. Sabi rito, what is a soul? It's you. Ano yung soul? Ikaw. Itong nagsasalita, soul ito. Kasi itong flesh ko, pag namatay ito, punta na ito sa sementeryo. Pero yung tunay na ako na, itong nagsasalita, mananatiling buhayan. Kaya lang, tayo, pag namatay na ang flesh, ang tanungin mo yung sarili mo, saan ka patungo? Kasi yan yung may eternal. Kung mabuting soul yan. Okay? You are a soul. The part inside of you. So, ang tunay na tayo nandito sa loob, hindi ito. Okay. And when you die, ever what shape that soul's in, that's the way it goes. Nakaalala niyo yung mayaman, saka yung tinalakay ni Brother Gerald, yun yung napunta sa hell. Kasabay niya si Lazaro. Sabi na, that's the way it goes. It goes to its destination. Pag namatay ka, mayroong pupuntahang destino yan. Kaya lang, 2 lugar lang yon. Saan ka doon? Dalawa yung pupuntahan ng soul. Mapalad ka kung napunta ka doon sa Abraham's bosom na pinunta ni Lazaro. Paano kung nandoon ka sa Iyawan? Yan. Kaya yan po ang ating lagi sisiguraduhin sa buhay natin. Saan kaya ako patungo pag namatay ako? Dahil hindi ka na mababago doon. Okay, sabi rito. It goes to its destination. You couldn't pull it up no matter how much you would do for it. Wala ka na magagawa. Kaya nga, dito mo nang gawin. Habang buhay ka pa, gawin mo na yung dapat. Dahil sa pupuntahan mo, wala ka nang magagawa doon. Angga pula. That souls got to be changed. Saan? That souls got to be changed here. So dapat habang nabubuhay ka pa sa lupa, mabago ka na. Dahil doon hindi ka na mababago. Born again. Yan, tama yung sinabi ni Brother Gerald. The soul. Now remember, good or bad, death doesn't have one thing to do with it. Walang magagawa ang kamatayan para mabago ang soul. Amen. Death just takes it to its destination. Andiyan na ba? Ayan. Death just takes it to its destination. So ang kamatayan, pag namatay na ang tao, iyan yung magdadala sa iyong destino. Kung saan ka ibibiyahe. Kung sa munting lupa, kumbaga sa sa natural, o palalayain ka. Dalawa lang yan. Lalaya, o doon ka na mamatay sa kulong. Sabi ito, you hear it, and if you still got the world, and the love of the world in it, it will die with you. Kaya nga, napakahirap po kung tayo po'y nabubuhay sa sanlibutan. Buhay pan sanlibutan. Kasama ka ng sanlibutan sa kamatayan. Cause the world must die. So, dapat daw ang buhay sanlibutan mawala sa atin o mamatay. Sabi na. God's condemn the world. Ano raw? Kinukondina ng Diyos ang sanlibutan. That's the world order. God has condemned it and it's got to die.
And if that world in you, you will die with that world. Kaya kung tayo po ay, kaya nga sabi nung Friday, sa James chapter 4, ng Diyos. Kaya kung itong pangmundo ang ating inaatupag, mamamatay ka diyan kasama ng mundo. Sabi niya, I don't see how it could be any plainer. See? And if it's good, born of God, it has to go to God. Wala kang talaga, tama sinabi ni Brother Gerard, wala tayong gagawin. Kasi, tayo nga lang, bawat kaluluwa, 10,000 world na. How much more ang buhay ni Jesus Christ? Paano mo yung babayaran? Ang pinakasimple lang na dapat natin gawin, maglingkod ka kay Lord, ibalik mo yung ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsilbihan mo si Lord. Amen? Last. If it's of God, it will live with God. Ang Diyos po ay eternal. At kaya kapag ang soul daw ay sa Diyos, mabubuhay ang kasama ng Diyos. Mabubuhay ka eternal. Amen. Educated or not educated, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, educated or illiterate, if the world is still there, it must die. So, hindi ang salvation sa mayaman o sa mahirap. Ang salvation, pareho, matitikman nila ang salvation kung iyan ay sa Diyos. Kaya, hindi natin pwede, yung kapitbahay ko, hindi naman yan, mayaman, walang pera yan. Sa impyerno yan. No. Ang mga disipulo ni Jesus Christ, mostly, mangingisda, farmer, walang aral. Kaya pala pinili ako ni Lord, Hello? Sabi niya, and your desire is of the things of the world, you will perish with the world. Kaya, tingnan niyo po ang ating mga minimihiti sa buhay. I-check nyo, matutuwa ba si Lord doon sa ating mga iniisip at nais gawin? Yan po ang lagi nating i-check sa sarili natin. Baka puro pangsanlibutan ang ating desire. Mamamatay ka niya, kasama yan. At hindi lamang kundi you will perish pagdudusa with the world. Okay. Okay, may napulot ba tayo? Dahil mamaya ay meron po tayo muling yung pong gustong mag-CR na. At yung gustong magkape muna. God bless.